nasusunod ba ho yan? Yung pong mga binabanggit nyo ng mga pananggalang. Kasi just Mm. recently, may nag-post din sa TikTok ba yun, Cha? Facebook. Sa Facebook, Oo, na no? isang ina. Na isang ina na Mm. yun nga, no, napakapaslit pa ho ng kanyang anak at may binibigyan siya ng mga task. Bagamat alam po naman natin na may mga task-task talaga yan sa mga games na yan. But ito ho kasi, parang sinusubukan muna yung bata, di ba? Doon kung siya susunod sa mga simpleng task. Kasi if you also remember, di ho ba ito hong indoctrination na ginawa dito po sa mga kalalakihan, kabataan, age 12 to 17, dito po sa area ng Laguna, ang naging task dito ay marahas, ano ho, kumbaga Tama po, Manong Ted. ang sabi nga daw po susunugin yung kanilang eskwelahan bilang Tama, Manong Ted. pagsunod doon sa task na ano sa kanya na iminamando. Tama, Manong Ted, ano? Tapos, tama ho yung sinabi nyo. Nung dinidiscuss po natin to with Mm-mm. Roblox, nagkaroon naman sila, because of the efforts, tsaka yung mga nangyari dito sa Pilipinas, nagkaroon ng global changes do sa Roblox when it Mm-mm. comes to their policies at tsaka do sa implementation ng kanilang mga safety guidelines. Nagkaroon ng Roblox for kids, nagkaroon ng parang age appropriate content. So may tiering sila. Oo. Pero tama, I agree fully with what you're saying, Manong Ted, na kailangan ho, hindi pa sila sumusunod doon sa mga nire-request natin. Nag-commit sila, yes, pero hindi sila Mm-mm. sumusunod. At dito ho, lumalabas yung problema, Manong Ted. Not only with games, but other platforms. Kasi nung nakita natin dito sa Tacloban, hindi lang ho natin sinesentro na ang problema yung games. It's not a one-all and Mm-mm. be-all solution to everything. Mm-mm. Nakita natin a lot of ICT functions or yung mga technology na ine-exploit for these kinds of predation at itong mga radicalization na to. Una, yung games. Second ho, yung mga messaging platforms kasi lumilipat sila eh. Tapos doon tinuturuan, doon ini-indoctrinate. Mhm. So at saka again, like you mentioned, yung social media platforms, it all points down to our capabilities to regulate these. At wala tayong capability to regulate them kasi nga wala tayong jurisdiction over these platforms, whether it's games, whether it's social Mm. media, whether it's these messaging platforms. Kaya ho kami sa CICC, kahit marami na ho nagagalit sa amin, Manong Ted, sa totoo lang, ang gagawin namin talaga what we think is best for protecting the Filipino children. Kaya block na lang kami ng block ng mga applications, Manong Ted eh. Oh, so wala tayong jurisdiction. What do you suggest? Ano ang dapat na gawin ng gobyerno para magkaroon tayo ng total regulation dito po sa mga games na ito, particular nga po itong Roblox na ito? So, Manong Ted, I always advocated na ang pinaka pangunahing sigurong legislative intervention na kailangan natin or pinaka-importanting bill na gagawa ho natin is a bill that would grant us legislation over these platforms, whether it's gaming, whether it's social media, whether it's messaging platforms, who do business here, Manong Ted. Mhm. Nandito sila, kumikita sila sa market ng Philippines. Pero hindi sila nagpapailalim sa ating mga batas. Minsan nga, 'di ba, yung mga kaibigan natin, na naiintindihan ko yung mga kaibigan natin sa mga nakakausap natin sa mga social media platforms, nahirapan din sila. Na pag may request ang gobyerno, kailangan pa nila dumaan sa Singapore, dumaan sa US. So ang tagal ho ng proseso. So with this legislation, Manong Ted, it's not only regulation eh. Isipin nyo, pag wala tong legislation na to, mag-i-issue ang korte ng subpoena, papadala sa mga, whether it's kahit anong platform yan na binanggit natin kanina, dadaan pa yan doon sa country kung saan sila may regional office. Later on, dadaan pa yan sa country kung saan sila merong yung head, kumikita naman sila dito. They enjoy the Philippine market. Mas mapabilis ho sana at saka mas magiging effective ho yung pag-i-implement natin batas. Kasi kahit anong gawin ho natin batas, Manong Ted, DJ Chacha, to regulate these platforms, baliwala lang ho eh. Kasi kung wala, hindi natin sila mapapasunod eh. Is it unlawful if you totally ban them in the Philippines? Are you So, I mean, are you you know, ang gusto na, will you violate any law? we're relying on the provisions of RA 1175, Manong Ted. Ang sinasabi nga ho namin, ang sinasabi ng mga critics natin na may Dicini ruling naman na sinasabi na hindi ka pwede mag-block. Ang sinasabi ko naman it does not fall within the purview of the Dicini ruling because ang binablock namin are not the ones who are inside the Philippines or enjoying the Philippine protection. Isipin nyo, yung mga banyagang ito, yung mga banyagang kumpanyang ito, nag-enjoy ng protection natin, pero they don't want to be under our jurisdiction. They enjoy, parang they want to have their cake and eat it too. Yung Mhm. kasabihan na yan, Manong Ted, na parang
gusto nila na maprotektahan sila ng batas natin and yet ayaw nila magpailalim sa batas natin. Oo nga po. So, to answer my question, is it unlawful? Labag ba sa batas yun kung totally i-ban nyo itong mga games na ito? As a lawyer, Manong Ted, I am standing firmly that I am not violating any law, and I welcome anyone who has personality to question the things that CICC is doing under my watch. Na questionin ho kami sa ating Korte Suprema ng tuluyan ng mapagdesisyonan ng mga bagay na to pag nagbablock tayo ng mga entities na walang opisina at walang jurisdiction ng Pilipinas sa kanila. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.